Ephesians chapter 4, verses 7 to 16. Ephesians chapter 4, verses 7 to 16. This will be a continuation ng atin pong tinatalakay na Christian life. First week, we dealt with two conflicting natures. Then we discussed desiring the sincere milk of the Word. Last week is the perfecting of the saints. And this week, ito po, Ephesians chapter 4, verses 7 to 16. Salitan po tayo. Ako muna, verse 7, the Bible tells us, "But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ." Now that He ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Sabay-sabay po tayo, verse 16. From whom the whole body, fitly joined together, and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Tayo po ay manalangin naman namin, Diyos. Dakila, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa mga kapatiran that still consider this day to be sanctified in Thy sight, na i-spend namin ang time na to, Panginoon, with the brethren, with the fellowship of the Word, with the people of God. Salamat, Panginoon. Thank you for guiding me even unto this point. Thank you, Lord, for your mercy, for your long suffering, para po sa biyaya niyo po sa aking buhay. Salamat, Panginoon, na kayo po ay patuloy na nagtitiis sa akin. And I hope, even unto the rest of my life, that I might serve Thee and give Thee glory sa buhay, Panginoon, na inyong pahiram. And I pray this morning, as I preach your word, nawa, Panginoon, ang salita mo ay magbigay ng kaunawaan sa puso at isip ng bawat isa. Lord, I desire na nawa ang salita mo ma-impart sa hearts, not only na ito ay nakatanim sa aming puso, bagkus, Panginoon, ay makita sa aming buhay, mag-manifest si Kristo na sa amin, Panginoon, ay na-form every time that we are intaking your word. Salamat, Panginoon, this morning. And no other desire, Lord, but to please Thee, to give Thee glory. In Christ we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Mother Noriel, pwede ka bang kumuha ng... Alright. So, this will be this message is connected last week. So last week po, tinalakay natin the perfecting of the saints. At ating tinignan yung verse sa 2 Timothy, balikan po natin yon, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, salamat. That all Scripture is given by inspiration of God. So wala tayong itatapon. Everything. And because it is inspired, it is profitable. Kapaki-pakinabang po ang kasulatan. Para saan yung apat na bagay na ating pong diniscuss? Doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. And verse number 17 gives us that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So yun yung gustong mangyari ng Panginoon. God desires that His children be perfected. Yun po yung gustong mangyari ng Panginoon, and I hope ma-acknowledge natin that it is so. Gusto ng Diyos that we are to be perfected, perfecting of the saints, hence the title of the message last week. But this week, mga kapatid, in Ephesians chapter number 4, kung manonotice nyo, sabi ng verse number 7, yung binasa po natin,
every one of us, sabi ng talata, is given grace according to the measure of the gift of Christ. And part of that gift, part of those gifts, is verse number 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. And those people are gifts to the body of Christ. Nakasunod po kayo? Those are gifts. Anong rason kung bakit binigay sila ng Diyos? Verse number 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang tanong, paano nila magagawa yung function nila to edify the saints, to perfect the saints, or the work of the ministry kung walang tao? Nakakasunod po kayo? Paano may exercise nung apostles, yung prophets, yung evangelists, yung pastors and teachers, yung gift din ng Diyos sa kanilang buhay to impart to others kung walang others? Nakasunod po tayo? So it is necessary, kaya binigay sila ng Diyos kasi first of all, merong mga grupo ng tao na kailangang pagministeran. May mga tao na kailangan maturuan ng salita ng Diyos for the purposes of verse number 12. So that they might be presented to God one day, so that they could be used for the work of the ministry and continually for the edifying of the body of Christ. What I am saying, mga kapatid, is that bilang mga Kristiyano, bilang mga saved, and this is the topic, church involvement is important. Okay? Church involvement is important. Wala nang lakas to itong isa. Aanhin ng pastor, aanhin ng teacher, aanhin ng evangelist, yung gift ng Diyos sa kanya, kung wala siyang tuturuan in the first place. Saan niya gagamitin yon? Okay? And primarily, gusto ko pong makita nyo, in verse number 12, primarily, ang gift na ito ay para sa mga mananampalataya na. Okay? Saved na po. Ulitin ko, hindi mo pwedeng i-perfect yung saints kung hindi pa sila saints. So the way para maging saint ang isang tao is to be sanctified by the gospel. Kailangan matawag siya ng ebanghelyo, kailangan paniwalaan niya yung ebanghelyo ni Kristo, at kapag pinaniwalaan niya ito, he will become a saint. Being a saint is not through kagaya nung kay Pedro Calungsod na ginawa ng Roman Catholic Church. Being a saint is not being dead for a long time and proven na merong milagrong nangyari dahil dun sa bangkay mo. Being a saint is not like that according to the Bible. Being a saint is being alive and being separated for the purposes of God. Alright? So punta tayo na Philippians chapter 2. And I want to preach this dahil if we want to be of use to God, it is imperative na we have a church na tayo po ay kabilang. Okay? It is imperative. Kailangan po. Kalooban po ng Diyos na ang bawat isang tao na ligtas ay kabilang sa isang church. Okay? And I'm not just talking about the body of Christ in general or the church at large. I'm talking about a local church who adhere to the doctrine set forth by the Apostle Paul. Okay? So, kailangan maintindihan natin that it is absolutely God's will na ang isang taong ligtas parte ng isang simbahan. But not just any other church, but the church that preaches the truth and abides in the truth. Sabi ng Philippians 2 verse 13, ito po ang sabi ng Biblia, for it is God. Sino? Is it man? It is God. Tama po? At anong ginagawa ng Diyos? Which worketh in you. Do you believe that? Or do you doubt that? Do you believe na kumikilos ang Diyos sa atin? It is God who worketh in us. It is God who worketh in you. At ano yung ina-accomplish ng work na to ng Diyos? Both to will
and to do of His good pleasure. Ibig sabihin, kung magkakaroon ka ng desire na mag-win ng kaluluwa, kung magkakaroon ka ng desire na mag-Bible study, kung magkakaroon ka ng desire na mag-akay ng mga souls, kung magkakaroon ka ng desire na magpalakas ng kapatid, igagaranti ko sa iyo, dahil yun, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. It is God who worketh in us, mga kapatid. So that, kaya, yung iba, limbawa, kung kaya gustong-gusto mo rin, no, na mag-street preaching at maabot yung mga tao, gusto mo na mag-aabot ng tracts para masave ang isang tao, it is because God is working in us to do His good pleasure. At mga kapatid, walang ibang, ang pleasure ng Diyos ay hindi para mag-send ng tao sa impyerno. Tandaan natin, ang pleasure ng Diyos ay para magligtas ng mga kaluluwa. That is His pleasure. Doon natutuwa ang Diyos. Preacher, bakit pinupunta ng Diyos yung mga tao sa impyerno? Hindi siya masaya doon, pero yun yung dapat gawin kapag ni-reject yung kanyang salita. So that is His justice. Okay? But when we're talking about His pleasure o yung kaluguran ng Diyos kung saan siya natutuwa, kung saan siya sumasaya, mga kapatid, it is about souls. It is about the souls of men. Okay? At kapag nagkakaroon ka ng desire na maging faithful, kung nagkakaroon ka ng desire na mag-akay ng kaluluwa, kung nagkakaroon ka ng desire na maglingkod sa Panginoon, it is because God is working in you. Kaya alam, minsan ganun, di ba? Minsan magkakaroon ka lang na idea, kamustahin ko kaya itong tao na to? At kamustahin ko siya, baka, di ba? It is because God is working in us to do His good pleasure. No longer, hindi na po tayo subject lang sa desires of our flesh or sa mga pangangailangan ng ating flesh, but most notably, we are called to do God's will and pleasure. Tinawag tayo para yun yung gawin natin. To accomplish this, tandaan natin, yung work na yun ng Diyos, baka iniisip kasi natin, yung work na yun ng Diyos parang mystical. Okay? Gusto ko po sabihin sa inyo, kapag kumikilos ang Diyos, kumikilos siya through men. Nandiyan po kayo? Okay? True men. So, halimbawa, yung tao na ito, ang kalooban ng Diyos sa kanya, masave siya. Yun yung will ng Diyos eh. Who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Ang kalooban ng Diyos sa kanya, masave siya. Paano gagawin yun ng Diyos? Gagamit siya ng saint niya. Gagamit siya ng tao niya para sabihin sa tao na ito yung pagmamahal ng Diyos sa taong ito. At kikilos yung Diyos sa tao na yon sa pamamagitan ng salita na pinasabi niya sa tao niya. Okay? Though it is God's word, okay, gusto ko po maintindihan nyo, so lagay siguro tayo ng illustration para di tayo malito. Okay. So pagpasensyahan nyo na po, ganito talaga yung drawing natin, stickman lang yung kaya natin. Ito. Kung ang tao na ito ay hindi ligtas, at ang tao na ito ay ligtas. Saved, lost. Gusto ng Lord, iligtas yung tao na ito. Gusto niya, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Ang gagawin ng Diyos, dahil ang Diyos ang kikilos, kikilos siya sa tao na yan, both to will and to do of His good pleasure, at ipapadala niya dun sa tao na yan. At ano namang gagawin ng tao na to? Di sasabihin niya lang, ipoproclaim niya lang yung word of God. Preach the word. Pag na-preach niya na, siya yung nagsalita, siya yung nagbahagi, siya yung nag-share, siya yung nag-abot ng tracts, siya yung gumawa nun, pero tandaan nyo, kapag ginawa niya na yon, ang Diyos ay kikilos sa pamagitan ng kanyang salita na. Pero hindi binabypass ng Diyos na gumagamit siya ng tao para gawin niya yung kanyang kalooban. Nakasunod po tayo? Alright. So, while it is possible, bagamat posible po na individually tayo ay magbasa ng Bible at mag-aral ng salita ng Diyos. Yung pansarili. Though pwedeng mangyari yon at dapat din gawin po natin yon, disenyo ng Diyos na ang bawat ligtas ay maging parte ng isang kongregasyon. Okay? It is God's design that people congregate themselves with other saved individuals. Otherwise, ligtas lang tayo,
At parte lang tayo ng one body in theory, pero not in practice. Akasun po kayo? Kasi pinapaulit-ulit natin yan, part tayo ng body of Christ, part tayo ng body of Christ, part tayo ng body of Christ. Diba? Tama. Part tayo ng one body. Walang mali doon. Ang mali ay kapag inisip mo, parte naman ako ng body of Christ, bakit pa ako mag-church? Okay? Parte naman ako ng body of Christ, but bakit? Ano pa tayo ng church, mag-away-away pa tayo, di ba? Hindi dapat. Mga kapatid, it is God's will that one body congregate here on earth. Hindi gusto ng Diyos na magligtas lang siya at pabayaan niya. Ang gusto ng Diyos, yung mga sanggol na yan, na niligtas ng Diyos dahil sanggol sila, ang kailangan nila pag-aalaga. At nangyayari yon in the church. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So yun yung nangyayari. Meron pong mga instruction in the Pauline epistles on how believers should treat other believers. Meron. Paano mo itatrato yung ibang mananampalataya? Ang tanong, paano mo susundin yun kung wala ka namang ka-interact na iba? Diba? At bakit ko po ito pinipreach, mga kapatid? Dahil baka iniisip natin ang church hindi mahalaga. Or that, pumupunta lang tayo dito for religious habits. Hindi po, mga kapatid. It is absolutely necessary for a child of God to be part of a church. Maging parte, punta natin, Romans 12. Romans chapter 12. Iba po yung tahimik nyo ngayon. Madalas tayo maingay dito eh. No? Maraming suisigaw. Iba ngayon tahimik. Di ko alam, dahil gutom ba kayo, puyat kayo. Romans chapter 12, verses 3 to 8. Tignan nyo po sabi niya, "For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Verse 4, "For as we have many members in one body." Totoo ba yun? Meron bang katawan na puro mata lang? Nakakatakot yun. Meron bang katawan na puro paa lang? Ang baho nun. Meron bang katawan na puro kamay lang? Ang pangit nun. Di ba? Kaya, sabi niya, we have many members in one body. And all members have not the same office. Praise the Lord. Kaya don't ever compare yourselves sa iba. Ay, bakit siyang galing niya kumanta? Ay, bakit siya ganito yung ginagawa niya? Bakit siya nagpipreach? Mga kapatid, don't compare yourself. Meron kang gift. I-discover mo, ipagamit mo sa Panginoon. Amen. Kung ang gift mo sa pagluluto, kung ang gift mo sa pagtatahi, ginagamit yan para sa Panginoon. For the purposes of God. Hindi mas mahigit yung gift ko sa iyo. Kaya lang naman, nagagawa ko yung nagagawa ko dahil ipinagkaloob ng Diyos. Nilayon ng Diyos na ito yung gusto ko ipagawa sa tao na yan. Gusto ko madaldal yung tao na yan. Gusto ko nagsasalita yung tao na yan. Gusto ko kumakanta yung tao na yan. Diyos po yung may gawa nun. Amen. At kung hindi grace ng Panginoon yon, at kung hindi gift ng Panginoon yon, hindi po tayo tatagal dito. Tandaan po natin yan. Dahil may limitasyon yung talento ng tao eh. Okay? Pero pag grace ng Panginoon, salamat kasi there's grace and there will be mercy every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. So tignan niyo po, verse number 5. So we being many, the assumption is, maraming parts, maraming members, are one body in Christ, and everyone members one of another. Verse 6, having then gifts, the key word, bilugan nyo, differing. Having then gifts, differing. Kung ikaw ay ligtas na, merong gift sa iyo ang Panginoon. Hindi lang salvation as a gift, but in the service of the King, service of the Lord, merong gift. Grace yon ng Panginoon sa atin. Okay? Now, yung mga gifts na ito, sad to say, mga kapatid, hindi mo pwedeng piliin din eh. Ay Lord, gusto ko yun yung gift ko. Binibigay lang ng Panginoon yan.
At sabi niya, magkakaiba yun. Gifts differing according to the grace that is given to us. Una, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Isipin mo, magpa-prophesy ka. Okay? Hindi ko muna ipapaliwanag kung ano yung prophecy na yan or prophesy na yan. Pero, mga kapatid, magpa-prophesy ka sa wala? Pwede ka ba mag-prophesy na mag-isa ka lang? That action alone requires hearers. Yung mismong action to prophesy, according to verse number 6, dapat merong tagapakinig. Nakasunod po tayo? Okay, isa pa, verse number 7. Or ministry. Let us wait on our ministering. Oh, kanino ka magmi-minister? Sa unbeliever? Though, dapat mag-minister tayo sa unbeliever, ministry of reconciliation, but the context itself, mga kapatid, itong mga bagay na ito, ginagawa sa kapwa mo mananampalataya. Ano pa? Or he that teacheth on teaching. Sino tuturuan ko? Sino tuturuan mo? Or he that exhorteth. Sino papalakasin mo? Sinong i-encourage mo? On exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. Saan ka magbibigay? O kaya tuloy, kapag walang simbahan, saan ka magbibigay? Yung pera na meron ka? Sa charity. Di ba? Doon na lang yun. Why? Walang purpose, walang simbahan eh. But if there is a church, mga kapatid, that is where you must give. Ano pa? He that ruleth with diligence. Sino papangunahan mo? Kung walang simbahan. He that showeth mercy with cheerfulness. Ang point lang, mga kapatid, you cannot do these commandments or instructions without other people. Kung wala yung ibang tao, hindi natin kayang gawin itong mga bagay na ito na pinapagawa ng Diyos. Ibig sabihin, it is assumed in the Word of God that Christians should be in the house of God. Christians should be with other people of God. Christians should be with other believers. Christians should be part of a church. Kapag ang isang Kristiyano na save or natututo siya ng Bible, parang sa medyata, pag natututo siya ng Bible, mga kapatid, halimbawa, may nakilala ka sa daan, Kristiyano siya. Ay, ano pong kayong church? Di ba ganun yung tanong? Ay, saan po kayong church? Yun yung tinatanong. Kasi yun yung identity ng tao, mga kapatid. Nakadepende sa kung anong simbahan ka. Hindi nyo naman una tatanungin, ay, ano pong stand nyo sa Bible? Ano pong stand nyo sa rapture? Ano pong stand nyo sa ganito? Hindi nila tinatanong yun. Ang unang tinatanong, mga kapatid, saan po kayong simbahan? Ano po kayong church? Bakit natural sa tao yun? Kasi alam, or it is normally accepted by a lot of people na kapag Kristiyano, parte yan ng isang church. At hindi lang basta body of Christ, local assembly. Local church. Kung ikaw tatanungin ngayon, saan ka bang church? Where are you part of? Shining Light? Baptist Church ka ba? Oh, di nga. Dapat may conviction ka tungkol dyan. Kung Shining Light Baptist Church ka, Shining Light Baptist Church ka. O kung sa iba kang church, sa iba kang church. Alright? But it is necessary, ang point ko lang na dinadrive ko pa kanina pa, mga kapatid, necessary po na may church ang isang saved na tao. This passage should be enough to convince you, yung Romans 12, that God intended fellowship for His children. And just like we learned last week doon sa perfecting of the saints, in Ephesians 4:12, mga kapatid, man gifts was also given. Binigay yung mga man gifts para sa body of Christ, hindi po para sa unbeliever, first of all. So, 1 Timothy chapter 3, verse 15. 1 Timothy 3, verse 15, sabi ni Paul kay Timothy, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So ano ang haligi?
Tinagalog yan ni nung isang tinagalog yan nung leader nung dating daan ng haligi at suhay ng katotohanan. Okay? So, ano po yun? Yung Church of the Living God. Alright? Church of the Living God. So, ang church, doon mo matutunan yung truth. Kasi nandoon yung truth eh. Pillar and ground of the truth. Ephesians 3, isa pa, merong instruction dito, ang Bible. Ephesians chapter 3, verses 8 to 12. Ephesians chapter 3, verses 8 to 12. This is talking about the will of God. Kung bakit ginawa ng Diyos ang kanyang ginawa, kung bakit may church age, kung bakit grace ang pamamaraan natin ngayon. And to me, sabi dito, verse number 8, chapter 3 of Ephesians, who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Tingnan natin may intention ng Diyos. Verse number 10 is His intention. The intention of God is unto the principalities and powers in heavenly places might be known the manifold wisdom of God. How should God accomplish that thing? Papaano i-accomplish ng Diyos yung intention niya na malaman ng mga principalities and powers sa heavenly places yung manifold wisdom of God? By the church. Nakita niyo po, verse number 10? By the church. Simple lang. Kaya malilito mga kapatid. Gusto mong magawa yung kalooban ng Diyos? Amen o no amen? Gusto mong gawin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Okay? Magagawa mo yan through the church. Kasi ang will of God nasa simbahan. Nasa body of Christ. And that body of Christ should congregate. So the will of God, nandyan nakapaloob. Alisin mo yung sarili mo sa iglesia, alisin mo yung sarili mo sa church, hindi mo matutupad yung kalooban ng Diyos. Because God's will, the pillar and the ground of the truth. Okay? Nakasunod po tayo? Kaya wala dapat ligtas na tao, okay? Wala dapat saved na tao na freelancer. Wala dapat saved na tao na gusto niya lang mag-church kapag gusto niya. Alright? Wala dapat saved na tao na walang pakialam sa church. Dahil kung kalooban ng Diyos ay gusto mo sa buhay mo, hindi mo pwedeng isantabi o ialis sa isip mo ang church. Dahil nandiyan yung favor din ng Diyos sa panahon natin ngayon. Okay po? Nakasunod po tayo? All of this to say that God is doing a work right now by the means of His church. Ganun siya kumikilos, mga kapatid. The one body. That each believer has a part in this great work of God. Ephesians 4, yung text natin. Binasa natin yung mahaba na yon for verse number 16. I want you to understand verse number 16, mga kapatid. Ephesians chapter 4. We read all of that for verse number 16. Ang sabi ng talata, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ito po yung gusto kong ma-realize natin, mga kapatid. Sa ministry po, unlike sa atin pong nakalakihan or sa perception natin from the past, the ministry is not for a select few people. Ang ministry ay hindi para sa mga select lang, ako kasi may calling ako eh. Huh? Ang ministry ay hindi lang para sa mga taong sinasabi nilang may calling sila. Tandaan mo to. According to verse 16, every joint supply it. Meaning to say, ikaw, ako, mapayat, hindi masyadong mapayat. Okay? Matangkad, hindi masyadong matangkad. Kahit sino ka pa, meron kang parte sa gawain ng Diyos. Every joint supply it.
That is the doctrine of the church, the body of Christ. Ialis natin sa isipan natin na ang church worker ay yung mga nagsusuko ng buhay lang sa Panginoon at sa simbahan tumitira. Mga kapatid, lahat po ng mananampalataya supposed to be church worker. Kasi lahat naman tayo part ng church. At lahat tayo kumikilos for the work of God. So, wala sa ating, kahit sino dito magsasabi na, ay, yung gawain na yan para lang yan kila pastor. Yung gawain na yan para lang yan kila brother. Yung gawain na yan para lang yan sa kanila. Hindi po mga kapatid. Para to sa ating lahat. Kasi hindi tinipid ng Diyos yung kanyang grace sa bawat isa sa atin. Kahit sino sa atin dito, kaya mag-testify ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit sino sa atin dito pwedeng magsabi na salamat sa Panginoon, niligtas niya yung kaluluwa ko. Kung hindi niya niligtas yung kaluluwa ko, oh Jesus, nasaan na ang aking buhay? Kahit sino sa atin dito kaya mag-testify niyan. And that is because the grace of God is sufficient, mga kapatid. And that is to say, walang sino man sa atin dito ang hindi kayang gamitin ng Panginoon. At walang kahit sino sa atin dito ang pwedeng magsabi na hindi ako gagamitin ng Panginoon, hindi naman ako called. We are all called for the high calling of God, mga kapatid. Lahat tayo dito. Walang select few na sila lang ang binigyan ng grace ng Panginoon to accomplish the work of God. Yes, may gifted men, kagaya ng apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers according to Ephesians chapter 4. Pero kailangan natin maintindihan, as a whole, every joint supply it. Every joint. Walang pakialaman Diyos kung ligament ka lang dito. Kung muscle ka lang dyan. May part ka. Amen. Ang visitation, hindi yan ini-schedule lang. Lahat tayo may part dyan. To be a witness for Jesus Christ, to witness, to share the gospel, hindi yan for schedule lang. Ay, it's time for evangelism. Mga kapatid, every time we have opportunity, that is a time for evangelism. Pero preacher, bakit hindi namin nagagawa? Because kulang pa tayo minsan ng imbak ng salita ng Diyos. At kaya kailangan mo ng church involvement para magawa yun. Amen. Every joint supply it, mga kapatid. May measure po ang every part. Wala kang parte sa katawan mo na gusto mong ipatanggal. Depende na lang kung merong diferensya, mga kapatid. Yung iba, sa hirap ng buhay, nagtitinda ng kidney. Pinambibili ng iPhone. Ganun kahirap yung buhay. Pinambili ng iPhone kasi ang hirap daw. Wala daw siyang pan-text. Walang pantawag. So, para dyan. Pero mga kapatid, every part of the body has a function. Bawat parte ng katawan ay meron pong trabaho na kailangang gampanin para kumilos ng maayos yung katawan. What if one day yung mata mo nag-malfunction? Imbes na ang tingin niya pa ganun. Saan ka pupunta? Paano ka gagalaw niya? Paano ka lalakad kung ganun yung mata mo? Isa dito, isa dyan. Diba? Lahat po tayo supposed to be worker of God. Amen. Lahat po tayo dito, wala pong isa sa atin dito magsabi, hindi, yung trabaho na yan, yung pagpipreach, para lang yan kila pastor. Para lang yan kila preacher. If you have opportunity, even sa ating neighborhood, sa mga kapitbahay natin, sa mga kausap natin, sa mga ka-transact natin, mga kapatid, we are the voice of God to those people. Tayo po. Tayo yung boss ng Diyos para sa kanila. So, if you are saved, kung nagtiwala ka na kay Kristo, kausap ko po ba ngayong umaga yung mga ligtas? Amen. Sigurado po ba yung mga yan? Amen. Ay kung ganoon, kung kayo'y naniwala sa Ebanghelyo, then membro po kayo ng katawan ni Kristo. Yan po ay sabi ng salita ng Diyos. Amen. 1 Corinthians 12:13, anong sabi niya? 1 Corinthians 12:13. If you have trusted in Christ, if you have believed the gospel, ang sabi ng Biblia, for by one Spirit,
are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Nakita po natin, verse number 13. Tayo'y binaptize into one body. Therefore, according to that truth, dapat hanapin mo yung mga katulad mo. At dapat samahan mo yung mga katulad mo. Yung mga katulad mong saved. Yung mga katulad mong part of the body of Christ. Yung mga katulad mo na miyembro ng katawan ni Kristo. Then you must find them. Dahil ang sabi, every member supply it or every joint supply it. Paano kayo magtutulungan kung di kayo nagkikita? Nandiyan po kayo? Walang edification kung walang fellowship, mga kapatid. Kailangan merong meeting of the minds, merong congregation, merong fellowship. Hindi tumitingin ng Diyos kung dalawa lang kayo. Sabi nga nung sa Matthew ba yun, 2 or 3 gathered together, di ba? At least nandun na ang Diyos in the midst of them. Okay? So, the number somewhat is not important, but what is important ay yung mga saved magkakasama. Knowing that you are part of that spiritual body, it is just proper for a newly saved believer to ask, normal lang, sino kaya yung mga katulad ko na mga miyembro ng katawan ni Kristo? At pagkatapos na malaman, ay samahan sila, mga kapatid. Acts chapter 2. Tingnan natin, in the early church, dito sa Acts chapter 2, notice natin yung karakteristik na meron po sila, mga kapatid. Gusto ko po maintindihan natin na maganda po yung karakteristik na taglay ng early church. At dahil sa ganito nilang uri ng pamumuhay at uri ng way nila or ng kung paano sila mag-conduct ng kanilang mga sarili, mga kapatid, may kita natin kung ano yung magiging epekto po sa kanila. Verse 41 to 47. Acts 2, 41 to 47. Sabi dito, then they that gladly receive His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So may nadagdag sa kanilang 3,000. Kung babalik ka, dumating sa point na iniwan ng lahat ng mga disciples ang Panginoong Hesus. Pero, ginather sila ulit ng Panginoon, pinalakas niya si Peter. Sabi niya, pag napalakas ka, di ba, mapapalakas mo rin yung iba. So, pagdating dun sa Pentecost, Day of Pentecost, nasa 120 na sila. And dito sa Acts chapter 2, mga kapatid, praise the Lord, nadagdagan sila ng 3,000. So, kung merong pagkilos ang Panginoon, amen, nandiyan pa po kayo? Pero tignan nyo, nung sila ba ay na tinanggap nila yung salita, nabaptize sila, nadagdag sila ba ay nagkanya-kanya? Tignan nyo po, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Nakasunod po kayo? Nagpatuloy sila sa doktrina at sa fellowship. And in breaking of bread and in prayers. Breaking of bread during that time, yun yung pagkain, mga kapatid. At ginagawa naman natin yan dito sa church, di po ba? Every time na tanghali, kapag taas ng service na ito, kumakain tayo dito, nagpe-fellowship tayo sa pagkainan. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together. Verse 44, underlinean nyo po yan, mga kapatid. All that believed were together. That is the will of God. Lahat ng mga naniwala sa Word of God should be together. Amen. Should be together. And had all things common. And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Verse 46, listen, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart.
Alam niyo po, yung kultura natin ngayon, our modern culture wants us to believe. Or maybe, hindi, ito yung gusto niyang iparamdam sa atin or ito yung natutunan natin, mga kapatid. We are aware na yung bansa natin, predominantly Roman Catholic. Tama po ba? Predominantly. Ibig sabihin, majority ng mga tao dito, Katoliko. Yung iba, deboto. Yung iba, hindi deboto. Ayoko na lang banggitin. So, at dahil doon, dahil sa idea na lingguhan kang pupunta sa simbahan. Lingguhan. Kasi Sunday lang eh. Pati mga Bible believer, na-adapt yun eh. Na-influensyahan nung ganong thinking. Kaya tuloy, ang idea natin ng simbahan, every Sunday. Yan. Kaya ganun yung pagkaintindi natin. Pag sinabing church, linggo. Pag sinabing church, Wednesday. Ganun yung idea natin. At dahil doon, sa idea na yon na na-adapt natin, we understand or ang understanding natin pagdating sa simbahan, kapag nakapagsimba na ako, okay na. Okay? Ganun yun. Pag nakapagsimba na ako, kapag naka-attend na ako, okay na ako sa buong linggo. Parang ganun. Pero kung i-compare natin, mga kapatid, itong Acts chapter 2, sa panahon natin ngayon, sasablay talaga tayo malaki. Okay? Why? Dahil, yung kanila pong fellowship, mga kapatid, hindi po weekly. Daily. Diba? Kapag linggo, yung kapag naka-attend ka na umaga, tas naka-attend ka na ng hapon, ang isip mo, kota ka na eh. Praise God! Spiritual na ako. Kasi naka-umaga ako, naka-hapon ako, wow. Pag young people ka pa, pati hapon, pinagod kayo ni preacher, wow, praise God, I'm so spiritual. Okay. Pero imagine, mga kapatid, deception yun ng kaaway eh. Ang gusto ng kaaway, isipin mo, na kapag nagawa mo na ito ng isang araw, okay ka na ng 6 na araw. Diyan pa po kayo? Preacher naman, kung naka-attend na ako ng linggo, magpasalamat ka na lang sa Panginoon, nandyan ako. Magpapasalamat po ako sa Panginoon, nandyan kayo. Amen. Pero kung gusto nyong i-challenge tayo ng Panginoon, kung ikukumpara natin yung buhay natin sa salita ng Diyos, ito yung gusto ng Diyos. That the believers were together and they have constant fellowship one with another. I will give you a modern example. Sa Amerika po, si Pastor James Knox ay pastor ng The Bible Baptist Church of DeLand. Yun yung pangalan ng simbahan nila. The Bible Baptist Church of DeLand. Araw-araw po, meron silang gawain. Araw-araw. Pag Monday night, syempre lahat yun, may mga tao na may mga trabaho yun. Umaga. So paggabi po, may Bible school yun. Monday night. Ito, kung di ako nagkakamali sa pagkaka-recollect ko, doon sa binasa ko sa kanyang libro. Monday night, may Bible school. Tuesday night, may Bible school. Wednesday night, may Bible school. Thursday night, prayer meeting. Yun yung midweek service nila. Friday night, street preaching sila. Or nursing homes. Pag sinabing nursing home sa US po, doon po yung parang home of the aged po. Doon nilalagay. Nagkakandak sila ng service doon, nagpipreach sila doon, ganyan. Or yung may mga iba pa silang ministry, kagaya ng jail ministry, yung mga nakakulong, pinagpipreach nila. Pag Sabado, buong araw yon, yung mga available, magbi-visitation, mag-soul winning, mag-evangelize. Pag Linggo po, at yun yung according sa kanyang libro, yun yung rest nila. Yung Linggo. Anong rest, preacher? Sa church. Doon na nila sasabihin nyo kung anong mga nangyari sa buong week. Kung ano yung mga na-soul winning nila, ano yung mga na-visitation nila, ano yung mga nagawa nila. Siyempre, fellowshipping around the Word of God. At kung meron akong ibibigay example sa inyo kagaya na Acts 2, I believe yun. That every day, meron silang ginagawa at hindi napuputol yun,
that they are doing the work of the Lord every single day. Mga kapatid, church involvement, ang sabi diba ng Romans 12, a living sacrifice. Preacher, malaking sakripisyo na po sa amin na kami po ay nandito kapag linggo. Purihin ang Diyos, kapatid. Amen. Purihin ang Diyos. Kung yan pa lang yung kaya nyo, hindi yan tatanggihan ng Diyos. Amen. Kung yan yung kaya nating ibigay sa Panginoon, the Lord is okay with that. But if we want to increase our faith, then increase our sacrifice, mga kapatid. Increase our sacrifice. There ought to be a time na hindi na tayo no longer children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, but that we will be perfected as saints. And to say, paano mangyayari yon? Constant fellowship around the Word of God and around the people of God. The apostles, yung mga apostol po, ay binigyan ng ministry of the Word. Naalala nyo yung preaching natin na table overseers? They are the one teaching and preaching, yung mga apostol. However, may persecution. Acts chapter 8. So, uusad tayo sa book of Acts. Acts chapter 8. Nakita nyo po kung ano yung quality ng fellowship meron sila in Acts chapter 2. Talaga namang araw-araw. Okay? Araw-araw yung meron silang fellowship. Ngayon, hindi araw-araw katulad nun. Hindi everyday happy. Hindi everyday sama-sama sila na yun yung ginagawa nila daily, na tuwang-tuwa sila sa salita ng Diyos na natatanggap nila. There comes a time where that happy moments end and ceased. In Acts chapter 8 verse 1 and Saul, this is the same Apostle Paul na niligtas ng Panginoon. But before he was saved, he was a blasphemer and injurious. Okay? Consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So from Jerusalem, mga kapatid, nandito yung Acts chapter 2 church, na binasa natin kanina, daily with one accord in the temple, there comes a time na pinersecute yung church na ito. To the point na kailangan nila magwatak-watak at naiwan na lang sa Jerusalem mga apostol. So yung mga believers pumunta ng, ano sabi niya? Verse number 1, regions of Judea and Samaria. Dito ang ganda ng fellowship nila. Tama? Every day, talagang tuwan-tuwa sila, nakaka-receive sila ng salita ng Diyos. Ito yung mga apostle, tinuturuan sila ng Word of God. But the days are over. Natapos yung time na yon. So these people na tinuturuan, na daily in one accord, araw-araw, nagpe-fellowship sila sa salita ng Diyos. There comes a time, pinersecute sila, papatayin sila. Kukulong sila. So they have to scatter. Hindi po yung sugal, mga kapatid. Mag-ingat tayo doon. Kung nagagawa ka niyan, tigil mo na yan. So, they scatter throughout the regions of Judea and Samaria. Umalis sila, nagwatak-watak sila. Preacher, ba't sila nagwatak-watak? Dahil ba takot sila? Meron takot. Hindi naman pwedeng kukulong sila lahat doon. So, talaga nagpupulasan sila. Pero ito yung gusto ko po makita natin dyan, mga kapatid. Remember this time. Nung nandito sila, punong-puno sila ng salita ng Diyos. Tama? Talagang kinakargahan sila ng salita ng Diyos. Kumbaga sa sasakyan, pinupultang sila ng gasolina. Pultang na pultang! Okay, pultang na sila! O, nung napultang sila, dumating ang time, di sila pwedeng sama-sama pa rin. Kailangan mag-alisan, kailangan mag-scatter. Pumunta ng Judea and Samaria, tignan nyo nangyari. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house. Grabe. Nang tokhang si Saul Nang totokhang. Kristyano ka? Pag nag-name kasi sila ng name of Christ, delikado yung buhay nila Okay? Hailing men and women committed them to prison. Tignan nyo verse 4. Therefore, they that were scattered abroad
went everywhere preaching the word. Dito sa Acts chapter 2, binubusog sila ng binubusog. Dito sa Acts chapter 2, binibigyan sila ng supply ng salita ng Diyos hanggat talagang rich na sila sa salita ng Diyos. And when persecution comes, na kailangan nilang iwanan yung brethren kagaya ng mga apostol, nung umalis sila, kung ano yung natutunan nila, pinagsabi nila kung saan sila napunta. Pinagsabi nila kung saan sila napunta, mga kapatid. Apostol ba sila? Hindi po. Sino sila? Sila yung mga gladly receive His word. Sila yung kasama dun sa 3,000 souls that added to the church. At dahil sa word of God na tatanggap nila, imposibleng bumalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Nakasunod po tayo? At dahil po doon, mga kapatid, kung ano yung natanggap nila, nung umalis sila, dahil sa persecution, pinagsabi lang din nila. And church, every Sunday, dito po sa church na ito, by the grace of God, nawa may natututunan tayo. But these truths na natututunan natin, kailangan nating ipagsabi din sa iba. Okay? Pag minsan, nagte-testimony kayo or tayo dito, sabihin natin, blessed na bless ako, sa salita ng Diyos, blessed na bless ako, maganda po yun. Amen. But as a function of a member of the body, kapag tayo natututo, dapat lumalabas yun. Tignan nyo po ha, ito ang delikado. Ang delikado ay intake ka ng salita ng Diyos. Ano description natin sa Word of God? Food, di ba? Pagkain. Intake ka ng intake. Ano mangyari sa isang tao pag nagkain lang siya ng kain? At hindi siya gumagalaw. Ano mangyari? Marami pong mangyayari, mga kapatid. Therefore, eating the Word of God or partaking of the Word of God should be accompanied by exercise thyself rather unto godliness. Kapag walang exercise, pag hindi mo winurk out yung mga food na nai-intake mo, knowledge pop it up. Knowledge pop it up. So, kung ano yung natututunan natin, mga kapatid, natututunan natin, dapat ini-exercise natin. Ay, ang kaligtasan pala, grace, biyaya ng Diyos. So, dapat i-exercise mo yun. Amen. Ipagsabihin natin yun kung ano natututunan natin. Acts 11. Acts 11:19. Now they, which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, hindi lang sila umabot sa Judea and Samaria, umabot sila sa Phoenice, Cyprus, and Antioch. Ang layo na po nun sa Jerusalem. Pero, the same pa rin yung ginawa nila. Preaching the word to none, but unto the Jews only. Mga kapatid, kung saan man tayo mapunta, at kung saan man tayo ipadala ng Diyos, o kung saan man tayo naroroon, it is our duty to preach the word. It is our duty to proclaim the gospel. It is our duty to preach the gospel of Christ. Amen. Dahil may pagkakautang tayo sa sanlibutan na ito. May pagkakautang tayo sa mga tao na hindi kilala si Kristo and we need to pay that debt. Pay it forward, mga kapatid. Kung ano yung natanggap mo, ibigay mo sa kanila. Alright? The word that they received, they also preach. Nangyari po yun kasi part sila ng church sa Jerusalem at araw-araw sila. They are one in accord daily. Okay? At they paid that price. Isipin mo, dito sila nakatira tapos kailangan umalis sila doon dahil pinipersecute sila. Tignan niyo po, John 9:22. To add to that layer of understanding na meron tayo. John chapter 9 verse 22. Pinipersecute po sila at merong consequence kapag ikaw ay naging Kristiyano at ikay sumunod kay Kristo during that time. Ang sabi dito, these words, John 9:22, these words spake his parents because they feared the Jews. For the Jews had agreed already
that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. At baka isipin natin, tatanggalin lang naman pala sa synagogue eh. Iba po ang dating nun during their time. Para kang in-excommunicate. Inalisan ka. Ano ka na ng society at large sa Israel. Hindi na sila okay sa'yo. Okay? Bakit? Kasi sumusunod ka kay Kristo na ang tingin nila blasphemer si Kristo dahil kiniklaim niya that He is the Son of God. Pero mga kapatid, I praise God. Kahit ganun man yung tingin sa kanila ng mga tao, may mga naniwala kay Kristo. Hindi lahat, hindi madami, but there are people who believe on Christ and they confess that He was the Christ. At dahil doon, tingnan niyo, Romans 10, ito yung epekto sa mga naniwala kay Kristo, mga kapatid. Romans 10, if they believe on Christ, if they believe the gospel, na pinreach sa kanila, okay? Romans chapter 10, verse 11. Kung naniwala sila kay Kristo, dapat ganito yung mangyayari. For the scripture saith, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. May persecution, ikukulong sila, bilang mga naniwala kay Kristo, di dapat sila matakot. At ang kalooban ng Diyos sa kanila during that time, alis kayo, scatter kayo, punta kayo sa ibang lugar, and preach the Word of God. At ipangaral ang salita ng Diyos. Nandiyan pa po kayo? 2 Timothy 3. 2 Timothy 3. Second Timothy chapter 3, verse 12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Hindi tayo bine-baby talk ng Panginoon. If we will live godly in Christ Jesus and follow the Word of God rightly divided, may persecution sa ating buhay. Amen. May mga tao na hindi tayo gusto at hindi gusto yung pinipreach natin. At hindi sila okay sa mga pinagsasabi natin. Yung tinetestify natin dito na nag-amen tayo, na believe lang maliligtas, ayaw yan ng ibang simbahan. I'm telling you, they are ashamed of that thing and they curse that preaching. Amen. Galit sila dyan, ayaw nilang marinig yung bagay na yan. Why? Because they are blinded by the deception of the devil and they are blinded by Satan himself that they might not see the glory of that gospel through Christ. Hindi nila makita na ang katotohanan na ito, mga kapatid, it's so gracious. Salamat sa Panginoon. I don't deserve it. Amen. But I'm saved by the grace of God. At yun yung dapat nating i-preach. And when you live according to that truth, you will suffer persecution. Amen. You will suffer persecution. Pero God is with us. God is with us and that is the comfort of the Scripture, mga kapatid. Ang Diyos ay sa atin, ang Diyos ay kasama natin. Huwag tayong matatakot, mga kapatid. Huwag tayong susuko. Ipangaral lang natin ang truth. May mga tao na hindi tayo magugustuhan. Ano naman, gusto ba natin sila? Hindi po. Ang point natin, mga kapatid, kapag ang truth na ito ay ipinangaral natin, merong mga taong hindi magugustuhan ito. They will not like it. Pero hindi dapat pangit yung ugali natin. Sabi nga, kapag ang kaaway mo, gutom, pakainin mo. Alright? Why? Because on a larger scale of things, on a larger scale, we are serving God. At ang gusto natin, i-win ang mga tao sa Panginoong Hesus. Kung susunugin mo yung mga tulay, wala na silang babalikan sa time na magtatanong sila sa'yo. Amen. So don't burn bridges. Huwag tayong magsunog kahit sino pa sila. Ano pang pinagsasabi nila sa atin. Ano pang gusto nilang sabihin sa'yo. Itawag sa atin, mga kulto kayo, ganyan. Mga kapatid, masanay na kayo dyan. Amen. Even Christ Himself suffered the same in the hands of men.
Even Christ was not accepted by His own people. What could you expect? Kung mabubuhay ka kagaya ni Kristo, ganun din ang dadanasin natin. Amen. Don't think that we are above Christ. Kung si Kristo nga hindi tinanggap ng mga Hudyo, paano pa tayo? Amen. So, dapat matuwa ka lang, praise the Lord, I'm serving a living God. Hebrews chapter number 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse number 24. How about Moses? Hebrews chapter 11, verse 24 to 27. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Imagine, ito yung ang taas ng posisyon ni Moses. Yung posisyon ni Moses sa lipunan, next in line siya eh. Maganda yung ano niya. Maganda yung katatayuan niya. Prinsipe siya sa Egypt. What a position. But Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Verse 25, listen. Ganto po yung actual na mararanasan ng mga tao na sumusunod sa Diyos. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. May affliction talaga. Why? Because the battle is real. Satan is real. God is real. There is a war. At ang gustong gawin na kaaway, i-discourage tayo na wag na tayo magpatuloy at wag na nating i-preach kung ano pinapapreach ng Diyos dahil malulungkot ka na, mag-isa lang tayo, wala tayong kasama. Satan will do that. And he is continually doing that. At kapag discourage ka na, di ka na magpapatuloy. Di ka na mag-soul win. Di ka na mag-preach ng gospel. Kasi, discourage ka na eh. Amen. May affliction. But Moses chose to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Why? Verse 26. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Isang bagay kaya maraming Kristiyano, they could not serve God ay dahil may kinakatakutan tayo. We cannot serve God because we fear something. Amen. We fear our reputation ay mababahiran kapag tayo ay naging seryoso sa pagiging Kristiyano natin. We fear na iisipin nila na tayo ay nababaliw na kapag ang bukang bibig mo na lang ay gospel, kapag ang bukang bibig mo ay church, kapag ang bukang bibig mo ay pagsama sa mga gawain, kapag ang ginagawa mo sa buhay mo, parang ang buhay mo umiikot sa church. Masama ba yun? Remember, God's will. Sorry ma'am, sorry sir. Gusto ko ang buhay ko nasa kalooban ng Diyos, therefore, I must abide where the will of God is. I must abide where the will of God is. Gusto ng Diyos, perfecting of the saint, gusto niya mangyari, magligtas ng mga tao, then therefore, I must be at church. I must be with the people of God. Kung ang gusto ng Diyos ay magligtas ng mga kaluluwa, I must be with the people of God. Kailangan kasama ako ng mga tao ng Diyos na ginagawa yung kalooban ng Diyos. Amen. But to do that, you must forsook Egypt. May kailangan kang bitawan. Young people, maybe that's Roblox. Maybe that's boyfriends. Amen. Maybe those are girlfriends. Maybe those are games. Maybe those are, yun nga, yung sugal. Amen. Sa mga nanay,
Tabi-tabi po, bingo. Loto. Forsook Egypt, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Mga kapatid, I'm preaching this because I acknowledge the consequences of sin ay hindi natin alam how far we could go sa ating flesh. Amen? Hindi natin alam how far we could go. Basta atin, tumatawa ngayon, pero kapag naranasan natin yung consequence of sin, di ka na makakatawa. Kung pwede lang maglingkod sa Diyos at pagsabayin ang pita ng laman, edi maganda sana. Pero hindi po. If we must serve God, God is a jealous God. Remember that. At ayaw ng Diyos, may kaagaw siya sa buhay mo. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa buhay natin. Amen. Tuwang-tuwa pa tayo sa mga pinag-uusapan natin na hindi nakakapagbigay luwalhati sa Panginoon. Brethren, choose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Amen. Basahin nyo, napaka-prayerful. But please, hear me. May dapat kang bitawan if you are to serve the Lord. If I have to serve the Lord. May dapat tayong i-sacrifice. Preacher, kala ko ba ang kaligtasan walang gawa? Ang kaligtasan, walang gawa. Pagkatapos nun, puro gawa na eh. Pag nasave ka na. Because we are created in Christ Jesus unto good works. And that's what we need to do if we are to please the Lord sa buhay natin. Hindi mo kailangan gawin yun para masave. Kailangan mo maintindihan, salvation of the soul is not based on what we do, but based on what Christ did. Pero after that, work for the Lord and for His will. 1 Corinthians 6. Hindi ko alam, pero kagaya ni Abraham na pina-offer sa kanya ng Diyos yung mahal na mahal niyang anak na si Isaac. The same, mga kapatid, even on our day, God is still desiring that we should love Him with all our heart, soul, mind, and strength. Christ should be preeminent. 1 Corinthians 6:19 to 20, anong sabi ng Bible? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Tama ba yung nabasa natin? Anong sabi niya? Templo tayo ng banal na Espiritu, banal na multo, Holy Ghost, na nasa sa atin, na natanggap natin mula sa Diyos at hindi na tayo sa ating mga sarili. Verse 20, listen, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Amen. Tayo po ay binili tayo ng mga, may presyo po at yun po yung dugo ni Kristo. So kaya naman, ang kailangan natin gawin ay i-glorify siya. Hindi lamang sa isip natin, hindi lamang sa pagsisimba natin, mga kapatid, in your body.
and in your spirit which are God's. Amen. Glorify God in your body and in your spirit. Oh, preacher, mahal na mahal ko siya. The pleasures of sin is for a season. Remember that. The pleasures of sin is for a season. There is joy in serving Jesus. Diba? As I journey on my way. Andiyan pa po kayo? Karapat-dapat po si Kristo, mga kapatid. Karapat-dapat po si Kristo na pag-alayan natin ang ating buhay. He deserves our lives. By the way, binili niya tayo. We are bought with a price. But one thing about our Savior, He is a gentleman. Our Savior is a gentleman. He will not insist Himself upon us. Hindi niya ipipilit sarili niya. But He will show you, it is better for you to be with me than with others. Mas pipiliin mo na kasama ako kesa ang iba. Sapagkat my burden, my yoke is easy. And my burden is light. Mga kapatid, if you are saved, you have a part to fulfill in this great work of God. Pero sadly, para pong mensahe na to para sa ating lahat. Sadly, God must use a clean vessel. If we will not consecrate ourselves, sanctify our lives for God, mahihirapan po ang Diyos na gamitin tayo. There must be, so dapat maging basag tayo, broken vessel before Him, para magamit po tayo ng Panginoon. There is still a lost world to lead to Christ, and believers who need edifying. There are always a need for ministers and available men for the work of God. So please, mga kapatid, attend to church activities as much as you can. Amen. Encourage ko po kayo, yung mga uma-attend po ng umaga, stay po kayo hanggang hapon. Kung ano pong meron tayo ditong pagkain, mapapaghatian po natin yun lahat. Amen? Pipigilan lang po muna namin yung mga young people na talaga naman, napakarami kumuha. Okay? At iharangan muna natin sila, papakainin muna lahat, tapos yung tira sa kanila para makakain tayong lahat dito. Okay? So, please, walang ibang way if you want to grow, if you want to be used of God, but to involve yourself. And the first step maybe is for you to be involved. Stay with us. Amen. Fellowship sa mga kapatiran. Okay? Mag-ano tayo dito, mag-confer tayo sa bawat isa, magpalakasan tayo mga kapatid. Be always hungry and crave God's Word. Amen? Palagi dapat ang Word of God, ginugusto natin yun. Choose the fellowship of the believers over the world. Remember, evil communications corrupt good. Hayaan mo na yung mga amiga mo. Hayaan mo na yung mga amigo mo. Lagi na kayo nagkikita. Piliin mo na ang kasama mo mga kapatiran. Bakit mapapalakas ka, mapapayuan ka, masasabihan ka? Yes, maring maririndi ka sa kanila kasi paulit-ulit na lang sinasabi nila sa'yo. Pero kailangan mo yun. Kailangan ko yun. Hayaan mo na sila besties, saka sila best friends. Nang walang ibang ginawa sa'yo kundi offeran ka ng something na mali. O tol, sige na, konti lang. Lights lang yan. Diba? Make time. Amen. If necessary, file leaves. Okay. Mag-file ng leave para maka-attend ng mga meeting. Mga kapatid, mark your calendar ha. Please, huwag tayo mawawala dito sa November. Meron tayong gawain ng anniversary. Friday hanggang Sunday yon. Preacher, ang kinaya ko lang sa akin ay linggo. Please, pilitin mo sarili mo.
Umattend ka, samahan mo lahat. Amen. Read and listen to God's Word daily. Amen. Kung kaya preaching, please pray and meditate as much as you can. Joshua 1:8, ito ay nasa Bible pa rin. Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse number 8, listen, ito ay tungkol pa lang sa law ha. Tungkol pa lang sa law. Ibig sabihin, Genesis hanggang Deuteronomy, ang sabi na ng Bible ito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Anong resulta? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Law pa lang yun, paano pa ngayon kompleto na? Amen. Psalm chapter 1, Psalm 1. Okay, hindi ikaw yon. Book yung Psalm, hindi Psalm 1. You're someone, I'm somebody. Psalm 1, verses 1 to 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad daw, mga kapatid, yung hindi nakikipamatok sa mga yun. Kung gusto mo na mas maging banal ka, kung gusto mo na sumakad ka sa Panginoon, makapaglingkod ka sa Kanya, samahan mo yung mga naglilingkod sa Panginoon. Kung gusto mo mapariwara ka, samahan mo yung mga napapariwara. Ganun lang yun. Amen. Verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Bakit yung puno na tinanim sa tabi ng ilog, malagong-malago kasi yung tubig doon umaagos, at yung nutrient na kailangan niya na po-provide. Kung gusto natin lumago bilang mga Kristiyano, mga kapatid, please, huwag tayong aalis sa salita ng Diyos sa fellowship ng mga mananampalataya. Please, huwag tayong lagi nagmamadali. Hindi aalis yung mga taong nasa labas, makikita mo pa rin sila sa bahay nyo. Yung mga labahin mo, hindi naman nababawasan yun dun eh. Next week, meron ka pa rin eh. So, wag mong isipin masyado yun. Make time for the things of God, please. Bakit? Dahil walang ibang pamamaraan para tayo lumago, maliban na tayo ay nasa salita ng Diyos. Work and work for the Lord. May time. Inuutusan naman tayo magtrabaho. Ephesians 6, tignan nyo po. Ephesians 6, verse 5. So, hindi natin sinasabi dito, hindi, okay, lagi na lang tayo mag-church, wag na tayo magtrabaho. Mali rin yun. Ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 5, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart, as unto Christ. Pero anong pinipreach ko, anong sinasabi ko po sa inyo, if you have opportunity, kung meron ka papapiliin, time with the world or time with the saints, please choose time with the saints over the time with the world. Dahil ang world, kukunin niya yung lakas mo, kukunin niya yung energy mo, wala, manghihina ka. But with the saints, lalakas tayo. Amen. Look for ways to serve, volunteer, have an initiative. Amen. Witness tayo sa mga kapitbahay, sa mga kakilala, sa mga hindi natin kakilala. Kung meron tayong time with our lips and with our life, and invite people. Kung hindi natin kaya na tayo magbabagi, invite them. Amen. Have initiative. Let us serve the Lord. Be involved, mga kapatid, in the church. And dun sa mga warning and reminders, please, huwag na nating hintayin na tayo ay lumuluha na at nagsisisi sa ating mga ginagawa bago tayo sumunod sa Panginoon. Young people, please, kalimutan mo na yun. Hayaan mo na yung laro na yan. Wala kang mapapala dyan. Hindi ka sisipag dyan. Hindi ka tatalino dyan. Tatalino ka ba dyan? Wala ka naman ibang ginawa dyan kundi bumaril, tumalon, maghukay. Pero sa tunay na buhay, tamad na tamad. Kung gusto mong maging tamad, at least, iinisin kita.
Yun lang yung kayang gawin sa'yo. Kung gusto mong tamad ka, okay lang. Basta makakarinig ka. Why? It is not God's will, kapatid. This is the work, and this is the work of God. Amen? May dapat tayong gawin. Quit you like men, be strong. Let us serve God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Lord, thank you for your grace. Maybe to some, medyo mabigat, Panginoon, these words, this morning. But Lord, to prevent something worse na mangyayari sa buhay po namin, it is better na ma-rebuke, makorek, kesa magtuloy-tuloy, Panginoon, sa kamalian. Lord, salamat dahil mahal mo po kami enough na hindi kami pabayaan kapag kami po ay nalilihis. Panginoon, salamat po sa biyaya niyo po sa aming buhay, personally po sa akin, dahil kayo po ay mabuti, dahil kayo po ay mabiyaya, dahil po kayo ay puno ng awa. Buong buhay ko po, alam ko, patuloy niyo po akong tinitiis, and your long suffering to me is very long. And I hope and pray you could use us for your glory. Pray for these people, nawa may nakuha po sila, nawa na-impress sa kanilang puso that church involvement is very, very important. Salamat, Panginoon. Be to you all the glory and praise. In Christ's name we pray. Amen.